hinahanap siya nung graduation ceremony. Ayaw na niya lumabas. Sorry. Sorry, ba't ako natatawa? Sorry. Ah, ang alam ko. Sorry. Sorry, Pre, man. ang hirap. Feeling ko, Hindi ko mabasa, pre. Hindi ako feeling ko, makatawa. feeling ko nasira na yung utak ko kasi like, Ha? Ah! Okay. Patapusin na natin ito, pre. bro, I can't. Di ba? Oh God. Yun yung asar sa Tapusin mo kanya. yung kwento, tapos may comment ako. May comment ako, pre. Bro, Please, niyak na tapusin ako, mo yung bro. call. Umiyak ako. Hindi ko alam, minasira yata sa utak ko. Habang binabasa ko siya. Boom, 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 boom. Look at that. Welcome, Midnight Crisis. Crisising up the midnight. Once again. Sign XYN and hindi SGN. And here we go. Jabez, 1+1. Badges pala. Yes, sir! Hindi, sagutin mo actually 1+1. I'm curious. 2. Okay, gotcha. Yun ang code name kasi nakalimutan namin gawin yung ritual bago mag-start recording. So, tinanong ko siya habang nagre-record. Diba? Multitasking. Anyway, Gusto mo kumalang pa tayo? uli na ang lahat. Nakalimutan ko. Smooth sailing tayo, bro. Dire-diretso. Smooth sailing ito tayo. ang preparation ng Midnight Crisis. Anyway, musta ang iyong week, my dude? Hindi. Wait lang. Huwag tayo mag-scripted kamustahan. May suot ka right now. And ipakita mo sa madlang people. There we go. Damn. Pre, makikita din nila yung brief ko, pre. Hindi pa din tumayo si Jabez, but there we go. Nakikita siya. But meron kaming You got a merch, finally bro. after yeah. For 500 pesos, pre. Pwede. Nasa link sa description below. Hindi, joke lang. Sana, right? Hindi siya for mass produce. Hindi siya for ano ba, mass consumption? For friends and family For friends pa and lang. fam, gano'n, yeah. So, I'm really happy with it. Kasi like meron ng final nasa, shirt na. Although yung quality may will improve next year, okay? Akala ko yung although yung model. Grabe ka naman sa akin. pero yun yung vibe. That's the vibe. I'm really happy with it kasi ito yung parang culmination ng hindi mo culmination pero like masarap na makita yung design and shout out kay Joey. By the way, Joey Pakulan, siya yung nag-create ng like mas Shoutout kay nanay, bro. and, yeah, for like doing the the production basically. So, wala ko dyan. So like Sige. parang inasa ko sa relatives ko there sa Pinas. And nakuha na ni Jabez and sa ibang friends and fam, makukuha nyo eventually. Oh, sa mga nakikinig. you know what? I'm so S. Aha. Kasi pwede ko naman pala silang ipakita ng ganito. But Kesa ako, sa minomodel. ba't ko minomodel sa sarili ko, di ba? there we Ayan, go, guys. Yeah. It's pretty cool design, okay, by Joey. And yung front is yung emblem ng Minute Crisis. So, I'm really happy with this. I'm spoiling it now kasi I feel like at the time of this episode posting, hindi pa makukuha ng mga people yung yung kanilang mga clothes, but ini-spoil ko na meron ako may mga surprises, okay, sa mga tinanong sa mga DNM ko Look, ng address, ito yung reason we why. got white. Yeah, there we go. And may iba pang colors kasi may ibang people na gusto gray, may iba red gusto. So like parang tinry kong i-accommodate as much as possible. But there we go. Yeah, I'm really happy personally lang. Si Jabez na suot niya na, so I'm happy na suot niya. It's just yung passion project na like topic lang namin last year. Right? Naging parang ano lang siya. Yung last month, yung March. Idea. Idea lang siya and then a year later, di ba? Meron ng merch. Personal merch namin but really happy. Hopefully, kapag in-effortan pa namin, maging siya, merchable sa ibang tao. Pero yeah, anyway, yun lang. I'm happy. Gusto ko lang siya i-shoutout before we begin yung episode. Actually, gusto ko yung white, bro. The way yung pagka-white, Actually, stick din yung white right? ganda. Yeah. Astig yung white. Ayun, no? Karamihan gusto ng gray or black, Lang. pero ako nag-cream ako. Vanilla. There we go, yeah. Kung sino man... Kung sino man makukuha ng white, yeah. For sure. Yeah, sobrang ganda din ito. Yeah, I like this. yeah. Of course, like parang yeah, Man, like... yeah, Bro. yeah. No. Ang astig, yeah. Could be bigger, like I wish yung parang the design could be bigger kasi parang iba yung nasa utak ko, but maybe pag sinuot na ng tao mas na siya, yung sa likod yung design sa likod, but year 2, okay? Yeah. Pre, kung tatagal tayo ng year 2, no? Year 2, mag-i-improve yan. Year sure. 2. Pero yeah, Pwede mo i-fast forward natin yung year 2. year 2 agad para may merch agad, no? Pinadala ito. Yeah.
Pero there we are. Yeah, let's doon na tayo sa main topic. So, ABYG, of course. Alam niyo na, you know the Yes, vibe, you know the sir. gist. Magja-judge tayo ng mga tao, ABYG, kung sila ba ay gago, gaygo. So, here we go. Let's begin. I guess ang theme for today, ang mga nahanap kong theme is school. Related lang sa school. Yun lang yung tag niya, school. So, Okay. tingnan natin kung ano meron. So, Wait. Pre, mang-roast ba tayo dito mga bata, pre? Bang makasuha naman tayo dito. depende sa topic. We'll see. Again, yung mga topics, hindi siya Sabagay. binasa beforehand. Ako naghanap. So, yung tag lang and yung title lang ang binasa ko. Pero yung story So, hindi rin namin alam kung maganda yung story or what, di ba? Yeah. Pero pare-pareho natin. Pero pare. Alright. So, I guess we'll begin. Sa first story Let's go. of the episode. There we go. Yun yung transition. Hindi ako gumawa ng sound in respect sa editor, which is me, kasi may hirapan ako. Yan yun. Anyway, okay. First story. ABYG. Kasi inalis ko groupmates ko. Okay. Alright. So, ako ba yung gago? Kasi niremove ko sa GC group yung 3 kong groupmates and isa doon yung kaibigan ko. Okay. Short background. Meron kaming groupings para sa major subject. Nung nag-group kami, wala namang inassign na group leader si ma'am. Bale, ilang days na wala pa rin gumagawa ng GC ako. So, ako na gumawa. Sa subject kasi na yun mag-a-attach lang ng group work namin is yung leader. Then, turn in, I guess. May binigay ng group work si ma'am. Mag-brainstorm lang ng ideas. Etong kaibigan ko na si letter O. Siya nagpasa ng idea namin sa class. So, I assume na siya yung leader. And nung nag-approve si ma'am ng idea sa section, siya na yung nakalagay na leader sa group namin. Then, kada magbibigay ng group work si ma'am, walang gumagalaw sa GC. 1 week binibigay sa amin para gawin yung activity. Ang ginagawa ko, i-screenshot ko lang, tapos isasend ko sa GC, tapos walang reaction. Every other day ako nag-up yung UP. Nag-up ng gagawin namin. And 2 days na lang, June na siya. Doon na lang ako nag-initiate para gawin ulit. Hinati-hati ko na and like ilalagay na lang yung answers nila sa Google Docs kasi pinipre ko na siya with their names. Nung natapos na, binigay ko kay O yung link para i-attach niya na lang and i-submit. Pero ayaw niya daw maging leader, which is a problem kasi terror si ma'am. Pero to cut the long story short, no choice ako kundi maging leader na lang. Here's the problem. Nag-post ulit si ma'am ng 2 group work sa February 18 at that time yung the post. February 19, sinend ko yung screenshot ng activity namin sa GCN asking kung paano yung gagawin. Wala ulit response or reaction. Feb 20, inap ko yung SS ko and ang nag-respond si O na may need panoorin bago magawa yung activity, which is napanood ko na before pa siya sabihin. So I assume na pinanood na nila or papanoorin na nila kasi nga na-bring up na need muna panoorin bago sagutan. By this time, gumawa na rin ako ng draft and almost done na ako sa 2 activity. Feb 21, simula nung 12 noon hanggang nagchat-chat ako na para simulan yung group activity pero wala pa ring response. Magsa 7 PM na, nag-reply si O, nakakauwi lang niya galing training. Naiintindihan ko naman siya and sinabi ko sa kanila na panoorin nila, then mag-audio call kami after nun, panoorin to discuss yung gagawin kasi 2 days na lang pasahan na. Umabot na ng 9 PM, wala pa rin nagre-respond sa kanila. So nag-chat ako sa GC by 10 PM. Wait ko sila. Wow. Kasi mag-audio call na kami. Explain ko lang yung gagawin nila kasi may answer na ako. Nag-a-adjust na ako kasi baka di pa sila tapos kumain or nagpahinga sila or may ginagawa pa. 9:55 nag-call na ako sa GC hanggang 10:05 naka-6 na ako. Naka-6 na ata ako na call sa GC pero hindi sila sumasagot. Yung iba pinapatay yung call, yung iba hindi sumasagot. Nagsabi ako na sa GC na since 10 minutes ko na kayo tinatawagan, wala namang sumasagot and simula Feb 19 ginagawa ko na yung group work, I guess ako na lang yung gagawa. Unfair naman sa part ko. Wala pa rin nagre-reply and before kicking them off sa GC, I said na sapat na rin sigurong screenshot ko to para isend kay ma'am na nagtry naman ako mag-communicate sa inyo. May natira naman akong isang groupmate kaso mahirap kausap pero okay na rin siguro. Feb 23, 5 PM yung pasahan. Kung papaabutin ko ng 23 na magsasacrifice na naman yung quality ng group work and buti na lang group work and buti sana kung grade lang nila yon pero unfair naman sa akin na ilang araw ko ginawa tapos inaayos tapos mamadaliin lang nila. So ako ba yung gago? Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko and please enlighten me kung tama ba or mali yung ginawa ko or baka meron pa akong dapat na ginawa bago pa umabot sa pag-alis ko sa kanila sa GC. Si O ay pinapatay yung calls and gusto
And kung gusto niya talaga sumali sa group work, siguro nagkusa na siya mag-message ngayon para humingi ng part. Yes. Para kahit papaano may grades pa rin siya. Kaso, wala. By the way, second year college na kami. Okay. First comment, ayusin mo yung structure mo kasi ang hirap basahin. Okay, so sa mga susunod na dire-diretso lang. Like, ako na naglalagay ng period. Pero kung babasahin ko tong dire-diretso, ang pangit nito. So, ayusin mo, second year college ka na, ganyan ka mag-type. Bro, ayusin mo. Okay. Ikaw na. Sorry. Nagrant na ako sa kung ang pangit niya mag-type. Pre, isipin mo quality nung nila, pre. Yung project nila. Binash natin si OP, no? OP, kung yan yung quality na ginagawa. Brother. Ni-roast. Ano ba yung nangihingi siya ng side? Yung tutulong sa kanya, tapos ni-roast mo siya. Sorry, OP. It's just, na-OC ako sa mga, ang pangit tong... Pasaya ka na. Okay. Anyway, bro, ikaw na. Saluhin mo na eh. Well, okay. First of all, babalik sa yung kwento. Kung magkakaroon ka ng project, pre, kasi sa atin, ikaw yung nag-college, di ba? So, though naranasan ko naman yung pero seryoso kasi sa college, di ba? Okay. Like, kamusta kapag meron kang ka-workmate na, ka-groupmate na hindi nakikipag-participate at all, hindi kumukontak, walang effort para tumulong. Like, walang intention na tumulong. Mm-hmm. Anong nararamdaman mo sa kanila? Yun eh. Like, kasi ang laking reflection yan sa pag-aaral. Kasi, merong mga masisipag na mag-aaral. Merong mga hindi ganun kagaling, pero masipag gumawa ng project. At merong pasado. Yeah. Hindi, papasa naman ako. Papasa naman ako, yeah. Di ba? So, yeah. As a leader, madalas ka kasi maging leader ng project. And I saw your stuff, yung di ba? Especially dun sa the cave, di ba? The way inasikaso yung cave and everything, di ba? Anong pakiramdam, pre? Na meron kang ganong kagrupo na well, nakakapit ko kasi hinata ka. I feel sa high school din, na-feel mo din yun, di ba? Na like, parang groupmate, 5 kayo. Tapos like, alam mo, feel mo na agad eh. Like, may mga pag inassign sa'yo, kunyari pangalan, De La Cruz, parang, yes, thank you. Kasi alam mo masipag siya, di ba? Alam mo yun, may mga ganun agad eh. Kahit na like, alam mo yun, so, alam mo na agad na kung pabigat ko, hindi din minsan eh. Ewan ko, yun yung, parang same feeling lang din kunyari. Kasi usually, sanay akong, yung tama ka, leader. Kumbaga, like, gusto ko lang at least going in sa group work, alam ko at least good. Okay, hindi great, at least okay lang. At least okay sobrang lang to good. Mo pa naman, pre. Into detail ka, pre. Well, hindi na. Meron, kunyari, sa isang scene, may ganito ka into detail, pre. Kapag sa isang scene, pre, merong extra sa grupo, maliban dun sa actors mo, na tingin mo off, uulit yung buong scene. Oh, yeah. Papaulitin mo siya. Kasi, ang sakit sa mata na nakikita. Ganun ka into detail. So, for parang, better for worse, I feel like. knowing na may mga ganong ka-team for me, pre, actually sa work sa totoo lang, yan ang ginagawa sa work, pre. Like, kapag hindi ka papapel lang ka, di ba? Like, parang hindi ka magsasabi, hindi ka mag-notify, alam mo yan, hindi mo kami sasabihan, papapelan kita, parang ganun. So, I think tama naman yung ginawa niya, sa totoo lang, na i-kick niya yung 3. Kasi yung 3 yun, kung gusto nilang pumasa. Sila yung sila yung iiyak pagdating ng graduation na hindi sila gagraduate. Tapos sasabihin nila na, Ma'am, ipasan niyo po ako. Di ba? Parang, I don't know. Hindi lang siya, for me, like, personally, hindi ako ganun kasipag Pero, hanggat maaari, kung kunyari, gusto mo kung ako yung mag-explain ng di ba, nung gagawin. Ako na mag-explain, di ba? Kasi mas madalas ako yung nag-explain kapag may mga kasi may stage presence ako na may stage presence ka pag ikaw nag-explain. Minsan may ganun, tama ka. May mga taong, okay, kami nagagawa, tapos aralin mo lang to bago mag-present, tapos ikaw na bahala. Alam mo yun, may mga ganun eh. Like, okay ka na. Parang ganun. May mga, malaking bagay na yun. Mas gusto ko ako na lang mag-present. Ayoko yung sige, present ko na lang. Yeah. Man, na-miss ko. Ganun lang ako. Miss ko yung high school college, man. Yung parang kasi kami nag-a-assign kunyari ako nag-a-assign. Parang okay, ikaw na mag-present, ako nagagawa ng ganun. Usually kasi ayaw ko mag-present eh.
Kasi parang gusto ko kasi ako kumbaga kukunin ko na agad yung hirap. Alam mo yun, para sa utak nila, Oo. thank you, hindi ako gagawa. Pero sila bahala pag sila nang present. Alam mo yun? Yung parang okay, kayo pawisan. Basta ako chill na ako. Ako na nagbigay ng information, di ba? Parang Oo. gano'n. So, yung mas prefer ko Kasi yung kami ganun yung feeling. iro-roast eh. Yeah, kasi ikaw yung magsasabi ng info. I mean, nandun yung quiet. Oo. Pero, alam mo yun, parang mas trip ko, mas ako na yung sa info. Kasi, pag hindi nila kayang ilabas, ako din naman yung sasalo. So, magiging maganda pa rin yung Oo. tingin sa akin ng tao. Kasi pag sinalo ko, ibig sabihin, inaral ni Science. Parang, ako kasi nag-search eh. Alam mo yun, so parang, marami ako safety net. Alam mo yun, kasi ang dami ko safety net na Yeah. parang, Yes. sila nag-present, so chill sila. Okay lang, mag-chill lang kayo. Pero pag hindi nyo kaya, pag sinalo ko, pogi ako. Kasi syempre, oh shit, alam ni San, hindi alam ng kagrupo. Alam mo yung gano'n, may onting pabango lang na, yun lang, strategy yan, men. Baka naman, konti ka na lang. No? Yeah, Oh, come ganun. on, bro. Come on, bro. Pero gano'n, yeah. Pero like, yeah. I think pagdating dito kay OP, ito yung best way para i-terminate mo yung mga grupo mo. Yeah, I Tawagan mo think, sila, try mo tawagan sila mo, i-reach out. I agree. Yeah. Maganda Kuha ka yan. ng evidence na ayaw na tumulong. Kasi ayaw din naman ng teacher sa ayaw tumulong eh. Mhm. Na totoo lang. Gusto nga minsan, di ba? Minsan nga yung teacher sasabihin, sino yung mga hindi tumulong? O, tanggalin niyo yan sa group Yep. mates. Tapos maawa ka pa, di ba? Ano, Yeah, yun nga, tatanggalin may ko ba guilt itong ka, mga no? ka-teammate ko? I Di agree, ba? yeah. So, Natanggal ka yeah. na ba sa group before? So, Na-curious ako. Kasi sabi mo, medyo tamad pasaway ka ako eh. eh. Sabi ko na nga ba. Tamad ako. Pero, ano kasi nga, pagdating sa presentation, ako na yung. So, may mga times na alam nila na, sige, Jabis, ikaw na mag-present. Kasi alam nila, mas gusto ko mag-present. So, Mhm. parang automatic, hindi lang nila ako aankin. Minsan, hihingan nila ako ng insights. Siyempre, kailangan naman talaga yun, insights. Pero mas madalas kasi na, sige, ikaw na mag-present. Parang gano'n. Okay, So, yeah. hindi ko na pinoproblema yung, babasahin ko na lang eh. Yeah, Pag babasahin mo na. naintindihan ko na yun, mabilis na lang i-present Yeah, yun eh. isisinti, Diba? Ganun yung, ako. your own words mo na i-explain, right? Para mas mabango. Kasi parang, Oo. ikaw na yeah. Oo. Doon ka na magiging pogi, pre, pagbasa ko, di ba? I-explain mo, nakala mo, ikaw talaga gumawa ng group mo. May pagalaw-galaw pa kami. Kasi yung meaning nito, ma'am, yung, alam niyo yun, yung mga ganyan, yung mga may magana, parang alam mo na, oh shit. Tapos kailangan may kamay, may hand gestures, kinakala mo, Yeah. Tapos ituturo mo pa yung kaklase mo, di ba? Yes! Alam mo yung strategy, di ba? Para ano, di ba? Yeah. Yung strategy na Para kunyari, kinokontrol mo yung room, di ba? Yes. Crowd work. Tapos Yung yung tawag doon teacher mo, crowd work. tuwan-tuwa, sige, 90, 91, yeah. 92. Ganun. Tapos kapag yung mga, tapos ano pa, meron ka pang may pride ka kapag yung next group, nahihirapan mag-explain. Oh yeah. Kasi alam mo, kinain mo sila. Di ba lang, kasi po, ganito ma'am, tapos or babasahin lang yung buong yung buong report. Ayaw ng teacher, di ba, nang binabasa mo lang yung buong kailangan yes, yung strategy, basahin mo, tapos tapusin mo sa gitna, huwag mo tapusin lahat. Like parang, explain mo ng onte. Tapos kahit na uulitin mo lang siya. Pero Tagalog. Pero yung Tagalog, alam mo yun? Tagalog. Tapos English ulit. Tapos parang, ang meaning kasi nito, tapos uulitin mo lang ulit siya yung Tagalog. Minsan may mga ganun ginagago ko, hindi man ginagago sinasadya, pero tinatry ko lang kung... Pero alam mo na kasi. Yeah. Oo. Kapag alam mo na kung paano mo siya yan eh. Kapag alam mo kung paano mag-present, sobrang dali na sa'yo laruin ng words. Yes, yan. Sobra. Feel ko, sana magbago ng mga teacher ngayon. Kasi minsan, aware ba yung mga teachers sa ganun? Alam ko, may close kang teacher. Like, natanong mo ba sa kanya at one point, aware ka ba na minsan halatang parang hindi, alam mo yun, gets mo ba? Like, parang halata naman na hindi alam ng estudyante sinasabi. Like, anong comment dun nung ka-close mong teacher? Or Si Mami Meno, pre. Si Mami Meno. Shoutout sa kanya, by the way. Siya yung best, siya yung best example na alam niya kung ano ang estudyante. Minsan, syempre, hayaan niya, shrug niya na lang. Pero alam niya kung ginagago mo lang yung report or hindi. Alam niya, as in, like, alam niya kung paano kumilos mag-isip yung estudyante. Alam niya kung paano magdi-deal sa estudyante. So, alam niya, kunyari, pinaghirapan mo yung talagang ipipraise ka niya or talagang susubukin niya kung talagang, alam mo yun, alam mo yung sinasabi mo. Pero kapag alam niyang, okay, sige lang. Parang gano'n. Kasi wala naman magagawa, ipito mo pa yung estudyante na, di ba? Pero may time talaga na magmumukhang tanga kay Mami Meno kasi nagpapaya ba siya? Or papakita niya sa'yo. Papaya ka niya in a way na hindi disrespectful. Paparamdam niya sa'yo na hindi mo ginawa yung part. Ganun siya. Hindi siya yung, ano pa yan? Ganito na yan. Siya hindi. Tatanungin ka niya ng stupid questions.
Ay, hindi. Tatanungin ka niya ng questions na magmumukhang stupid person. Parang ganun. Mhm. Ganun siya. Parang ikaw na yun. Mapapagano ka minsan. Aray ko! Mm. Yung parang di mo gusto yung matanong mag ganun. Kasi magmumukha kang ewan. Aray ko. So, talagang, ala, hindi ko gusto yung vibe ko ngayon. Masyadong magastaw. Siguro dahil kagising ko lang. No, di, all goods, Parang all wala goods. energy pa rin. All goods. As in, hindi ko yung mata ko. Parang ko. Yan yung Anyway. bumabalik tayo ngayon. Ako naman yung nasa midnight kasi like gabi na here. You know, Kaya, so yeah. ano na. So nafe-feel mo na yung nafe-feel ko kapag nagre-record tayo way back before. Kasi Way umagad back. ako gumising. Anyway, so there we go. Basa lang ako ng konting comments. DKG, sabi ng isa, remove Go. them and handa mo yung screenshot for evidence. Raise mo na rin agad sa teacher mo ang concern. Gago mga groupmates mo, hayaan mo sila bumagsak. DKG, obviously, highs, brings back memories. Hirap maging soul tagabuhat para kang breadwinner. That's good. Gusto ko yung parang pretty. And lastly, DKG, college na kayo pa rin ganyan, college na kayo, ganyan pa rin kayo. Kayo? Question mark. Okay lang naman buhatin mo for now, babagsak din naman niya sa major. This is why hindi ako nagbibigay ng group activity. Alam ko na yan. Ilan lang or isa lang ang gagawa niyan. Ayun. Bro, feeling ko, si OP at saka yung commenter na iisa. Hindi nila alam i-construct yung ano nila. Sorry, nahirapan ako, Bibi kasalanan ako, pero tingnan natin sa next post. Pero, kung paano magbasa. Pero, tawag dito, feeling ko kung magiging teacher o professor, feeling ko hindi, yung group work, hindi 5. Feeling ko magiging 3 lang o 2. Feeling ko duo work lang siya o trio work. I feel like doon mo makikita talaga na, okay, sino yung putang ng tamad dito? Kasi kung 5, 6 na, susandali na niyan predayaan. Ako nagli-leader rin ako, pero minsan ako na yung umaatras eh. Parang hindi kayo na guys gumawa, like, tinatamad din ako kasi ang dami, di ba? Kaya feeling ko pag bibigay ka ng group work, feeling ko gawin mo lang 2 tao, 3 para makita mo talaga yung kikilos yun. At saka yung dalawa doon, kunyari 5 sila. Yung dalawa doon pre, yung isa taga-bilang ng yelo, tsaka pansit canton, yung isa taga-luto. Yes! Yun yung ambag, Pre, yung hindi work yung ambag, yung parang vibes. Yun yung ambag nila, the vibes. Tapos kung sino yung mayaman sa kanila, siya yung taga-print. Brother, man, I miss kung sino may budget. I miss the good Sige, old print days, mo na lang man. to. Yeah. Ang swerte mo kapag may printer yung partner mo kasi libre na tayo sa print. Yeah. Yes, or pag kunyari may project na kailangan ng video, parang sino yung maganda yung bahay. Ano na yun? Di ba? Hangout. Automatic asset na yun. Yes, asset Kaya na kapag agad. sila naging grupo mo, Yeah. Or pag yung may mahilig, alam mo na agad, okay. may mahilig sa camera, like, yun na agad. DSLR na agad yung quality nyo, di ba? Man, good times. Anyway, that's it. I guess, yun lang yun. Very basic, basic. Yes. Basic shit. Next tayo, next. Next na agad, yeah. Next. By the way, ako magbabasa kasi si Jabez is limited ang kanyang ability Pasensya na, guys. to, multitask. Ako ay, handicap ngayon. Yeah. May handicap. Pero yeah, next story. Insusulat ko siya. Wala rin, nag-ano rin ako for nothing. Anyway, okay. ABYG. Kasi sinet ako ibang kaklase ko. Okay, nag-loading ako dun. ABYG kasi sinit ako ibang kaklase. Akala ko nag-log ka, pre, wait lang. Totoo ba? Sabi ko, shit, walang ba kami na connection? Tinakot kita. Kasi, hindi, nag-load lang ako kasi yung na April Fools, pre. ayun nga, at the time of this recording, April Fools ang okay. Minsan may mga episodes na madikit. So, ito yon, one of those. Pero yeah, April Fools guys, happy April Fools. Okay. ABYG kasi sinabihan ko sila na wait, what? ABYG kasi sinabihan ko sila na tumahimik. Bakit niya sinabi? Okay, anyway, sorry. TESDA, kinukuha ko right now at magkakaiba kami ng batch. Ang nasita ko, mas naunang batch sa amin. I told them in a nice way na they should tone down their voices kasi nagpe-perform kami ng CPR. Kaso ang mga hitod na akala mo kung sino, very squammy behavior, mas lalong nilakasan ang pagchichismis at pagtawa nila. Hindi lang to yung araw na ganyan sila. Lagi silang maingay at walang respeto sa ibang tao. Kahit nga nagsasalita trainer namin, ang kakapal na muka para putulin si trainer tas tatawan na naman sila ng malakas. Hindi ko naman na sana papansinin kaso, itong mga deputang ito, inuulit yung pagkakasabi ko ng tone down your voice daw. Tsaka sila tatawa ng malakas. Sa irit ako, nilapitan ko yung babae at tinanong ko kung ano yung problema niya. Hinarang naman kaagad ako ng mga kabatch niya.
ano rin daw ba problema ko at sumusugod ako ron kesyo bawal daw bang pagsabihan ang mga kaklase niya ng tone down at oras daw nila yon para mag-practice at ang kapal ko raw at sa akin daw ba ang school. I mean, yes, she's right, pero hindi lang naman sila yung batch na nandun at nakakagulo na sila sa demonstration. After nun, kumakanta na sila ng bida ang saya. Tapos tumatawa pa rin ng malakas at nagchichismisan. Kung hindi lang ako angry crier, sinabihan ko ng todo yung batch na yun. Kaso, hinilan na rin ako ng mga kasama ko. Papasok na naman kami sa Thursday at nandun na naman sila. Hopefully, when it comes to worse, isusumbong na namin sila sa admin for disciplinary action. So, ABYG, kasi sinabihan ko silang tumahimik. That's it? Tingin mo, bro. Yep. No, I guess. Oh, no, yeah. Ikaw yung gago, ano? Kasi like, pinapatahimik mo yung mga tao. No, hindi naman. I feel like hindi lang naharap ni OP ng tama kasi nga, kapag may away daw, naiyak siya. Or, hindi daw siya. Crier daw kasi siya kapag may confrontation, I guess. Pero ikaw, Yun yung ano ko minsan. Yung, alam mo yun, yung parang, mag-i-step up ka, tapos bigla ka iiyak. yeah, wait lang. Dahil sinabi ni Medyo- ganun ka ba pag... Hindi, pero may nafe-feel ka bang ganun pag may away na seryoso? Huh? Yung, I'm sure may mga naging away kang as in, hindi siya, as away talaga siya na like, walang gaguhan, walang biruan. Yung talagang passionate ka sa nangyari. Naiiyak ka ba? Kasi ako minsan, nafe-feel kong naiiyak ako. Alam mo, sa likod ng mata ko, like parang, oh shit, ba't ako naiiyak? Alam mo, may ganun din ako. Nagigets ko siya kasi yun yung reaction ng body too much ko. emotion. Yeah, maybe, yeah. So, ganun ka ba pag mataas na emosyon? Like, naiiyak ka or iba? Kasi yung iba, hindi eh. Hindi sila naiiyak. Naglalaway. Hindi, confrontation na ako pre. Like, ano kasi. Aha. Siguro nasanay na ako kasi madalas kami mag-away ng nanay ko eh. So, na-practice na ako pre. So, hindi ka na naiiyak. Hindi na ako naiiyak pre. Immune na ako pre. Hindi na naiiyak. Yeah. Yeah, pero minsan ganun ako. Like, parang pag asin talagang lock in sa away or sa confrontation or sa argument, like, naiiyak ako. Nababasa yung mata ko. Kaya minsan sabi, hindi naman ako iyakin. Actually, nagiging iyakin na ako recently. Pero I mean, Naging ano. kapag hindi tumutulo luha ko, like, nafe-feel ko lang nabibuild up na yung basa. Yeah. Parang, oh shit, bakit ako nag... Anyway, gets ko si OP. Pero yeah, I feel like DKG si OP. Yeah. I feel like, I mean, yeah, of course, like, nakakabastos, like, hindi lang niya naharap ng maayos. Or, hindi niya na-confront pa. Pero yun sana yung gusto kong gawin niya na parang lumaban siya, pero wala eh. I guess yun lang. Ano kasi, like, I mean, kudos sa kanya na nag-stand up siya. Pero yung hindi niya na-hold yung sarili niya dun sa stand niya, dun ako natatawa. Yeah. Kasi crier nga daw siya, di ba? Yeah. Pero yeah, I mean, bata kasi ito eh. Ito yung dahilan eh. Kaya sabi ko, baka mag-bully tayo ng bata. Well, baka hindi kasi Pero yeah, TESDA eh. So, hindi ko lang kung mahirap kasi talaga. TESDA daw eh. So, Tsaka ang dami nila eh. Like, yun nga. Sasabihin natin na, let's say, isang grupo yung nang-aasal sa kanya. Minsan sasabihin mo na sana hinayaan ko na lang sila. Kasi sobrang immature na nga eh. Sa totoo lang, dito ko lang na-realize na sobrang immature ng high school, ng senior high. Na mas maganda tumahimik ka na lang. Yeah, minsan Parang may yeah. Pero I don't know if high school siya or something. Let me see again. I feel like TESDA lang kinukuha. Yun, TESDA daw kinukuha niya right now. Magkakaiba kami ng batch. So, I guess I don't know if like, kasi TESDA right, pwedeng kahit sa edad natin, pwede tayong kumuha ng ganun, Yeah. right? So, So, I don't know if like, pata sila or ano. Pero ang sabi lang ng Squammy, tsaka, ano pa ba yung sinabi niya? Mga hitod na akala mo kung sino. Yun ang description. So, I don't know if like, bata sila or not. Pero kung hindi, kung adult, nakakayap. For just por santo naman. Respeto naman, guys. Yun yung laging comment ng mga presidente. pero kung, Respeto naman, guys. Pero totoo. Respeto TESDA, naman. ang pangit nun, man. Like, maski ako eh. Mhm. Kung ganun yung ano ko, kasama ko sa, parang, ayaw ko sabihin, pero yung class is below average na mas gusto nilang, alam mo yun, may gano'n kasi minsan eh. Hindi na para magano, pero like, yung feeling nila, hawak nila yung mundo. Tapos hindi nila alam kung paano makitungo. Yeah. Di ba? Yeah. For real. Yun yung, sa totoo lang, gugustuhin ka ng tao pag marunong ka makitungo. Yun lang. Yeah, yun The nare-realize way ka ko. makipag-usap, the way ka na. Yeah. Kasi,
that is how they will, like, parang respect you in some ways. Mhm. The way ka gumalaw, the way ka makipag-usap. Kailangan may class. Dati parang sinasabi ko na, dapat ganito, ganyan. Sa totoo lang, the way umakto minsan, kunyari, alam mo yung panahon ng, let's say, 1800s, or alam mo yung depiction sa Renaissance period, gano'n. Yung Okay. parang sobrang gentle, alam mo yung gentleman. Gentle, diba? gentle. Ano yung gentle. Yeah, yung mga parang very demure, Pero, yun yung word. alam mo, yung parang, may class, di ba? Mm. Merong, parang, yung the way sila kumilos, di ba? Parang meron silang na parang Romeo and Juliet, parang gano'n. Mhm. So, I don't know, parang sa chivalry, parang gano'n. Like, parang, the way ka kumilos, magmamatter talaga. The way ka magsalita, magmamatter talaga. For real. Kung paano ka nila titignan. Yeah, for real, yeah. Kaya, kung tingin nila weak ka, tingin nila weak ka. Diba? You need to stand. Parang gano'n. Mhm. Wala nang gentle. Yeah, wala nang gentle. That's true. Basa Bawal lang ako na ng yun. comments here. DKG, couple yung mga yan. Matapang lang sila kasi marami sila. Tapos nag-comment, hindi si OP, but may nag-comment na, for real, malakas lang naman loob ng mga yan kapag madami sila. Which is actually true. Group think, pag nasa grupo ka, medyo malakas ka. Kasi like, hindi ka mag-isa. Parang hindi. Ang pangit yung description. Kasi pag nasa grupo ka, parang paano ba, anong word? May kasama elevate. Oo. Na mas pronounce. Yung word na wala sa utak ko. Pero mas na yung lakas mo dahil doon. So, minsan yung mayabang ko naging stupid ka. DKG OP. Sa alam mo may shield ka may kasama ka. Yeah, parang Alam mo ganun. yun? Diba? DKG OP, tama lang yung ginawa mo. Ang squammy na ugali niyan, iniiwan yan sa bahay, hindi dinadala kung saan-saan. Tisk. Sabi ni OP, pare-pares lang sila magkakaklase. Hahaha. Kainis, sarap manampal kanina. Obvious na squammy behavior. Okay. There we go. And ito, gusto ko lang basahin kasi medyo mahaba. That's what she said. Pero gusto ko lang DKG OP. Na-experience ko rin to lately. Minsan din kasi mag-clash yung personality ng people, lalo na kung yung goal mo sa college is mag-aral tapos yung iba para mag-socialize lang. Boundaries should be set talaga. Yes. I guess I agree kasi like, yeah, ako nga no. Yes. Lately ko lang ngayon na-realize, pre. So, Kasi, yeah, okay, go. Before ko tapusin to. Dati, nung nasa concentric days ako, socialize Like, ang is, para pa sabihin to. Kailangan ko ng mga kasama sa office. Na, alam mo, makaka-relate ako, matutuwa ako pumasok araw-araw. Parang sa school, di ba? Hindi ka naman pumapasok dahil sa pag-aaral Pumapasok ko minsan dahil sa kasama mo sa school. Di ba? Yung mga gustong parang bumabarkado, socializing. Diba? Which is sobrang nakakasira siya ng performance. Lalo na kapag ang kasama mo is gusto lang din pumasa. Pero hindi mag-excel. So, sobrang nakakasira talaga ng Pero, ano mo yun? Like, do your thing. Parang, you do you. Kasi, at the end of the day, ikaw gusto mo masucceed. Sila gusto lang nila pumasa. Gusto lang nila mag-survive. So, there's doon mo differentiate kung sino yung nagpe-perform sa index at kung sino yung mas meron sa wala. Diba? Kasi, kung ikaw, alam mo na surviving ka, diba? Gusto mo mag-survive at gusto mo na mag-excel. Yung iba, gusto mag-survive at mag-survive lang. So, pero kasi mo siya makikita kung sino yung gusto mag-perform. Kasi sila yung gustong upit sa situation nila. So, ito, yung comment na yan, I like that. Kasi, siya yung mindset dun sa na ikaw kasi gusto mo pumasok, gusto mo matuto. Sila, gusto lang nila pumarkada. Which is, saan ba napupunta yung mga nagbabarkada? Di ba? Yeah. I don't want it. Pero yung harsh reality pa rin, pag inom mo yung barkada mo, the moment na naggutom ka, hindi ka makakautang dyan. Kasi pareho lang din kayong wala. Yep, for sure. Continue on. In my case, nursing course kami and usually umahanap kami ng empty room post-classes para mag-study since 4 hours break namin between classes. One time, nananahimik lang kami mag-study. Nag-study lang kami occasionally. Nagpapatugtog ako ng lo-fi cafe music sa Spotify para di rin ganong katahimik. Bigla, without announcement, pumasok yung mga engineering.
Parang public market na namin dahil ang ingay nila. As in, very rowdy talaga sila. At first, I asked nicely, pero that slight muting of their conversations lasted maybe 1 to 2 minutes lang. I asked twice. Again, yung ika-apat na hindi ako iniimik, sumabog na ako. I told them, all I'm asking is for all of you to shut up. Binalikan pa ako ng dalawang kasama nila by singing and dance with me. Shut up and dance with me kasi. Haha. Sabay tawa, lumabas na lang kaming mga nursing students kasi we can no longer hear ourselves think. That night, I told my dad this issue. ECE and civil engineering major din siya. And he told me it's something out of our control. Medyo may personality clash lang talaga when it comes with engineering students and other courses. Pero, medyo valid naman talaga point ko since all we ask is consideration since we both wanted to share the air-conditioned room. Personality ba yun? Lasal, Pagbastos ka? Lasal yan, pre. Paano mo alam? Shut up and dance with me, pare. Ateneo. Sorry, Big Four. Hindi, pero like, Pre, tingin mo sasabihin niya ng ano. I feel like, pero like, I don't know, like, wala yun sa major, wala yun sa, I guess, nasa tao yun, I guess hindi siya personality. Yeah, nasa tao. Nasa personality ba pagiging bastos or something, I don't know. I guess ano lang sila, wala, again, ko, like, feeling di ba na-excuse, ano ba nasa utak ko? Anyway, parang di ko lang nabuy yung like, ba't ka mag-iingay kahit na sinabihan ka nang huwag maingay, right? Like, sinasadya mo na at that point, you know what I mean? Pero meron kasi, paano ba sasabihin to? Meron course na talagang binibuild sila para maging mayabang. Kasi kailangan. Gets mo? I guess like, so. Kanyari, sa tourism. Iba ang tingin mo sa tourism eh. Pero hindi yung yabang yung na, confidence ang tinuturo, hindi kabastusan. You know what I mean? Like, may difference doon. Yun nga. Oo. Yeah, parang gano'n lang. Pero like, syempre, hindi naman, yung iba kasi hindi ma-handle yung confidence eh. Diba? So, nagmumukha siyang mayabang agad. Diba? Kapag hindi mo na-handle ng maayos. So, parang, the way, ito, may, yung comment lang yun. Yeah. Yung comment is, yung class, hindi yan nabibili. Na-hold din sa sarili mo. Like, dapat mo siya yun. Yeah, I agree. You do you. Yeah, tapos nag-comment lang si OP, right? Kunting respeto lang din sa ibang tao, ang yayabang. I guess that's it. I guess, yeah, pretty common DKG, pinatahimik mo, hindi tumahimik. Pretty bastos, but, what do we do? Right? So, adjust na lang tayo, I guess. Pero good for you, OP, and sa comment na nag-confront. We need more of that confrontation, Yes, Wag tayo maging demure lang and, mahiya for other people. Sometimes, we gotta like parang state kung anong position natin. Yes. Sabi nga ni Jabez, tumayo ka. Stand. Like right now. Tumayo ka, Jabez. Kahit naka-brief ka lang. Right now. Go. Stand. Tumayo. Anyway, there we go. Good story. Pretty basic, pero yeah. Thank you. And okay yung writing ni OP. You just yung writing, no? Transition. Sa next story natin. Yun lang. Let's go. What is happening here? ABYG. Kung kinlaim ko yung raffle prize. Okay. Alright. Last year kasi may event dito sa school. Intriguing. Okay, raffle prize. Last year kasi may event dito sa school namin, tapos may mga students na nagbebenta ng mga products and nagpaparaffle din sila ng mga venues. Tapos, umalis muna kami saglit ng mga kaklase ko after tumingin-tingin ng mga products na binibenta nila. Itong isang kaklase ko naman, malakas ang trip, tapos ako pa ang pinagtripan ng kaklase ko. Nilagay nila yung pangalan ko nang walang sinasabi or paalam sa akin sa raffle ticket. Ako ang nabunot at ako ang nanalo, di kinlaim ko. Ngayon, parang nagigilty ako kasi parang ang unfair naman nun sa ibang tumaya. Like parang nagko-contradict na iniisip ko rin na hindi naman kasi ako mabubunot kung hindi ako pagtitripan. ABYG sa ginawa ko. Ha? Ano to? Okay. Anong ginawa? May ginawa ka ba? Pinagtripan ka lang? Naguluhan ako sa kanya. Yun nga eh. Maikli pero nalilito kami. So, pinagtripan siya. Dahil dyan, Gika. Dahil di pinag-explain. Papasok ka sa ABYG, tapos hindi mo ko mabibigyan ng maayos na explanation. Paano ka namin i-judge ko? Wait, yeah. So first, anong rule ng raffle? Kailangan ba yung raffle ticket, kailangan may billing ka para malagay ka sa raffle ticket? Pero hindi, kasi pinagtripan,
ayun, malakas ang trip ng mga klase ko, tapos pinagtripan nila ako, so nilagay nila yung pangalan ko nang walang sinasabi or paalam sa akin. Okay? Eh, nabunot ka. Eh, di, sila yung talo kasi like, nanalo ka. Pinagtripan, I mean, anong, kinlame mo yung raffle prize? Hindi ko, anong mechanics ng raffle, Magulo. man? Yeah. Kailangan ba may gawin ka para mapasok ka sa raffle tapos like ini-sneak in lang ng mga klase mo yung raffle? Tapos nanalo ka? Kasi wala siyang sinabi about that eh. May event lang na nagbebenta ng mga products and nagpaparaffle sila ng mga venue. Okay? So, tayo mag-a-assume na kailangan bibilin ka dun sa product tapos mananalo ka ng raffle. Pero paano, kumbaga parang wala ba nagbabantay? Paano papasok yung pangalan mo dun sa raffle kung hindi ipapasok nung dun sa venue, yung tao dun na sila maghuhulog? You know what I mean? Like, what is this story, man? First story na more info. Like, more. What? OP, what? Check natin yung comments. Doon mag-straight tayo sa comments. Sabi ng isa dito, DKG, pangalan mo yun eh. Malas lang ng kaklase mo. Hahaha. Shrug emoji. May winning hand pala siya, dapat nilagay niya pangalan niya. Okay, I guess. Ito, sabi ng isang OP, gulo ng wording mo, OP. Thank you! Sabi sa'yo eh. Okay, naguluhan ako. Akala ko kinain na typo lang. Dapat kasi kinlame, hindi kinlame. Iba yung reklamo ng commenter. Okay, anyway. By the way, DKG, name mo tinawag eh. So, i-claim mo hanggat walang nagrereklamo. Okay. Okay. Sabi niya sa WG, walang gago. Ayos ba? Iisa lang name mo at ikaw yung napili. Swerte mo. Tapos minsan pa, walang gago. WG ulit. Hindi na business ng iba kung paano napunta doon yung name mo as long as bayad naman properly or dumaan sa tamang mechanics. Okay. Yeah, this is OP. Deleted siya. So yeah, tama ka lang na dinelete mo yung profile mo sa Reddit kasi ano tong kwento mo? Ano to? Be gone. Hindi, joke. So, nag-bash kami ng OP. What is this? Well, yeah, yun. Alam mo, Suspicious si Jarvis. try ko pa rin i-digest yung sinabi niya. Hindi ko pa rin maintindihan. Sabi ko, ha? Yeah, ito, may isa pa. Sabi ng isang comment, DKG, pero kung guilty ka, pamigay mo. Tapos, nag-comment si OP. Sabi niya, yun nga yung ginawa ko. Since lagi rin naman sinusot ng kapatid ko, binigay ko na lang sa kanya. So, di binigay mo sa kapatid mo. Ibig sabihin, nasa pamilya mo pa rin. Si OP is 15 years old. And judge ko kung ilang taon na siya, no? OP, mag-move on ka na lang. Naghanap pala ng kwento para ma-type sa Reddit. Tapos ito yung naisip mo na na nangyari sa buhay mong eventful. Wala nangyari kasi pag uwi mo lang ng bahay mo, mag-ML ka lang, tapos matutulog ka lang, tapos gigising ka lang, papasok ka. Wala nangyayari maganda sa buhay mo or eventful. Kaya ito yung na-type mo. Wala kang kwento, OP. Move on. Sorry, binash ko si OP. Sorry. G ako eh. Next story tayo. Wala sustansya. Yeah, yun yung word. OP, kumain ka pa ng protein. Hindi protein, carbs. Hindi ka namin manguya. Kasi itong kwento mo, OP, chichirya lang to. Stiko. Alam mo yung stiko? Mabilis kainin. Hangin. Puro hangin. Bye, OP. Move on na kami. Sorry, binash namin si OP. Deleted naman yung niya, so wala tayong mabubuli. Okay? It's just, ito ang consequence kapag, hindi masyadong may good stories, may bad stories, right? So far, first bad story na sa sobrang bad, si OP yung G. Yun yung aking, dito, judgment. Nag-pause lang ako kasi tinatato ko ulit si Jabe. Kasi wala siyang reaction. Okay, anyway, moving on. Sana moving on. Soon. Pero wait lang, naiinis ako doon sa last, sinayang na yung 15 minutes natin or 10 minutes natin. Actually, yun nga. Actually, medyo genuinely na-feel ko na sinayang mo yung paglaway ko. Hindi ako nagsalita eh. Kasi sabi ko, gusto ko na matapos nung walang kwentang, walang sustansyang So. Okay, moving on. Passionate kasi kami sa mga stories na magaganda, right? So, pag may pangit na story, totoo man o hindi, medyo parang, what the fuck? Hindi namin ma-judge. Hindi ka namin ma-judge. Actually, i-judge ka namin dahil ganun ka. Yun yung mas malala sa'yo. Badly. Dahil ganun ka, i-judge ka namin tuloy. Anyway, okay. Next story na for real. Yes.
Okay, anyway. ABYG. Kasi yung energy ko bumababa na kasi ako lang nagbabasa. And ginigising ko si Jabez kasi kagigising lang. Kasi ba, may swinging of like seesaw ng energy namin, okay? Okay, ABYG. Next one. ABYG, kung binigyan ko ng depression yung bully ko at hindi na umattend ng graduation. What the? Wow! Ooh! Yan ang sustansya, pre. Yan ang sustansya. Title pa lang. Bumawi. Title, tamis. Okay. Okay. Walang ginagawa yung school. Okay? Wag ko daw pansinin. Nananakit, nanunulak, ini-ignore ko daw. I-ignore ko lang daw. Pinatulang ko. Okay. Ako napahamak. Ako yung bully kasi nanampal ako. Grabe, lumaban daw ako ng patas kasi sasabihan lang naman daw ako ng words. Hell, tinutulak ako, dinadapa ako, lalabanan ng patas? Labanan ng patas? Words lang? Tangin na, yung bully, mas malaki sa akin. Ano pang patas doon? Ginagamit niya yung edge niya. Eh di ginamit ko yung edge ko. For the past months, I've been paying random people na tawanan siya and move on. Yun lang. Minsan, nagdadagdag ako ng extra na mag-side comment. Wait, sorry. So, yun yung ginagawa niya. I've been paying random people para tawanan lang siya, okay? Tapos minsan, extra bayad for side comment, okay? Nasira yata yung confidence at nabaliw. I don't fucking care. Mahal siya ng lahat kasi pogi siya kaya walang ginagawa. Hinahanap siya nung graduation ceremony. Ayaw na niya lumabas. Sorry. Sorry, ba't ako natatawa? Sorry. Okay, hinahanap siya ng graduation. Ayaw niya lumabas ng bahay. Actually, the past couple weeks, narinig ko, chismis, hindi daw siya lumalabas at nagkukulong lang sa kwarto. Alam ko schedule niya at alam kong alam ko kailan. Ba't ako natatawa ako kasi na-imagine ko yung... Sorry, mamaya, tapusin ko na. Alam ko schedule niya at ang alam ko... Sorry, Pre, man. ang hirap. Hindi ko mabasa, pre. Hindi ako makatawa. Feeling ko nasira na yung utak ko kasi like na-imagine ko lang like pogi siya. Tapos may dadaan lang. Oh, ito 20 pre. Tawanan mo yun. Tapos pre 50 pesos. Tawanan mo tapos mag-side comment ka lang. Bumulong ka lang. Alam mo yung... Oh, sorry, wait lang. Na-imagine ko. Ang comedy ka. Sorry. Okay, alam ko schedule niya at alam ko kung kailan ako magbabayad sa mga professional laughers and gigglers. Yun yun. Bro, I think nasira yung utak ko sa kwento. Kinabisado niya yung schedule ni nung ano niyan, ni Op. Alam ko schedule niya at alam ko kung kailan magbabayad sa mga laughers, professional laughers and gigglers. Buisit siya, sasaktan ako kasi ampun ako. Ha? Okay. Patapusin na natin ito, pre. Bro, I can't. Oh God. Yun yung asar sa kanya. Tapos may comment ako. May comment ako, pre. Bro, niyak na ako, bro. Umiyak ako. Hindi ko alam. Minasira yata sa utak ko. Habang binabasa ko siya. Buisit siya. Sasaktan ako kasi ampun ako. Pinili ako siya, hindi. Unwanted fucking child, kaya binubuli ko. Unwanted fucking child siya, kaya binubuli niya ako. Nagsumbong na ako sa parents ko. Kinausap niya yung school. Ang sagot, didisiplinahin daw nila. Wala namang ginawa. Lalo pa akong nabuli kasi sumbongero ako. Yung kapatid niya, nakakita daw ng suicide note, kaya binabantayan siya. Alam kong ako yung reasons, wala sa mga binabayaran kong tumawa yung mga snitch. Yung nag-snitch. Oh, wow. Magkano kayong bayaran dito para tawanan siya yung kalaban niya? Alam ng mga magulang ko na I countered bullied but too much daw na naging suicidal. Well, yung dad ko yung again sa ginawa ko. Yung mom ko saying na may layers daw yung ginawa ko. Hindi siya aabot sa ganun kung hindi siya bully. Kung pinalaki siya ng maayos, kung nakikooperate yung school, kung nakinig yung school sa kanila, hindi ko siya maka-counter bully. Blaming me is stupid kasi bago umabot sa layer ko, maraming pwedeng ginawa. So, ako yung gago, knowing he could kill himself at any moment. Feeling ko ang gago ko kasi lumala. Hindi ko naman in-expect na abot sa ganito. Malala mga pananakit niya sa akin, kaya a part of me saying na deserved, another part of me saying na too much and I need to apologize. Also, I want to note na I'm well aware of the things that could have been done and at this point, I don't care kasi the deed is done. I just want to know if GG ba ako or not. Okay, whew.
I'm Wait sorry. lang, may So, yeah, alam ko naging na, pre. seryoso siya, of course, but, fuck. I don't know what happened with me. Bro, I'm alam mo sorry. yung sinabi sa kanya kung bakit siya nag-retaliate? Oh. Dance with me, pare. Siya pala yung Problema nag-shut ng up Big and dance Four with to, me. pre. Saan ka makakita, pre? Isipin mo kung sa public ba meron ka may mababayaran ka bang professional laugher? And Tsaka gigglers. Bro, Problema lang lasal to ng UST at saka ng Ateneo, pre. Yun lang yung bully. Okay, wait lang, sorry. Of course, mga totoong taon to, okay? And ina-assume natin lagi na real yung stories, right? So, of Yes. course, yung words natin may weight Why sa do I pag-comment. feel like fake siya? Hindi, kung fake man Pasensya hindi, na. like, it doesn't matter kasi like, kung fake siya o hindi, kasi like parang, let's say as a story na lang, right? Like, Yes. tama ba yung ginawa ni Opior? Ano sa tingin mo? Kasi ako, ewan ko kung ano niya siya, I apologize sa mga nakikinig or nanonood. May nasira sa utak ko. I don't know, basta may word here. Habang nagbabasa ako, bigla lang may nag-click. Or biglang may nag-crack sa, sa veins ko. And biglang natawa lang ako. Kasi may na-imagine akong scenario na sobrang funny. Alam mo, like, alam ko seryoso to. But parang naging comedic yung nababasa ko. And I'm sorry, yun lang. Gusto ko lang mag-explain ko ba't bigla akong natawa. Lalo na yung sinabi niya na ampun siya. Yung Ampun parang yun siya. yung pinaka like cherry on top sa like Pig, eh. punchline sa utak ko. Like, fuck. Okay. Bakit Anyway. feeling ko siya? Like, made up na story ng isang depressed na tao. Well, I don't know. Like parang, either way, made up man siya o hindi, medyo, I guess it's complicated, right? Kasi like, paano ba? What do you think? Kasi like, binubuli siya, nireport niya, Yes. nag-try siya mag-report, right? And tinry niyang sabihin din sa parents and isumbong pero wala nangyayari. So, kaysa siya yung ma-feel yung siya yung talo, edi bubulihin yun niya. I guess, para sa akin, like, eye for an eye, I guess, okay lang. Ikaw ba, like, parang nakita kong justification why niya ginawa yun. Yung impact, though, Yeah. labas na si OP doon, I guess. Oh. Ganun ba? Wait, inisip ko tuloy yung parang trolley problem, right? Like, hindi naman sa hindi tama, pero like, parang, hindi, kumbaga like, may reason why mo ginawa yun. You know? Either right or wrong ka, depends na sa sarili mo, right? Kung mag-guilty ka or not. Lalo na kung naging suicidal yung OP, si OPP, si OP, yung kalaban ni OP. Pero, I don't know, like, kasi, kung totoo din sinabi ni OP yan, ang bully lang na ginawa niya, hindi physical, and literal na professional laugher lang, like, dadaan lang, tatawa lang. Yun lang yung bullying. I don't know, like, parang, I guess may problem yung kalaban ni OP na mas deeper. Kasi kung yun lang yun, tas naapektuhan siya to the point na hindi na siya pupasok and hindi na siya umati ng graduation and may suicide note daw, like, I feel like hindi siya enough para ikaw lang yung reason. Right? Feeling ko may iba pang reason and naging factor lang yun lalo. Pero I feel like hindi yun yung Nag-domino core. effect lang, yes. Yeah, hindi ikaw yung core Parang feeling kung ikaw man ko. yung naka-trigger, pero hindi ikaw yung ikaw yung buong storya. Ikaw lang yung nag-trigger. Parang ikaw yung sedula ni Bonifacio. So, alam mo yun, yung parang gano'n. Parang pagkamatay ni Rizal at nagkaroon ng sedula si Bonifacio. Yung punitin ng sedula. Parang gano'n na siya. Like, parang, etong taong to, problemado to. Yeah. Problemado to, kaya kanya binubuli. And nung binuli mo siya pabalik, hindi niya kinaya yun. Kasi, like, parang nagre-reflect na siya agad sa kanya. Like, ganun talaga eh. May mga taong hindi tingin nila is kapag nambuli sila, alam mo yun, yung parang yung nakapaligid sa kanila, tingin sa kanila, weak. Kaya kailangan nila mambuli para magmukha sila mas angat. Diba? Yep. Nung yung binubuli nila, pinakita sa kanya kung gaano pa rin sila ka-weak. Yun, so parang, alam mo yun, parang mas depressed. Yeah. Pero ang problema kasi, hindi nila alam. Diba? Kung sino talaga. So, what do you mean, sinong di alam? Kasi talaga yung nabully. Diba? Like, parang, kasi, kung yun yung nangyari sa kanya, marerep na siya. Doon ako medyo, kaya nga sabi ko parang made up lang to eh, kasi daming ang daming hindi nagko-connect sa utak ko. Bakit hinayaan na ganito at hindi ka na-report? Yun lang. Diba? Oh yeah, I get what you're saying. Try natin basahin yung comments, I guess. Go. Okay. DKG, sabi nga, do not do unto others what you don't want
What is happening sa What do not do others? unto others what you don't want done unto you. Siya nanguna, nung binalikan, hindi kaya. What a clown. DKG, siya yung victim ngayon kasi depressed. Nakitaan ng suicide note kaya binabantayan. Would they do the same if ikaw ang depressed? Nakitaan ng suicide note? Gumanti ka lang sa ginawa niya. He could throw a punch but not take one. Weak ass shit. There we go. Grabe Isa, naman yung DKG. weakness niya. DKG, this only proved na yung physical appearance niya lang puhunan niya. Typical bully, pogi, maganda, pero wala namang laman sa loob. Hollow, kumbaga. Kasi if yung confidence niya goes beyond his physical appearance, he wouldn't break sa counterbullying mo. Sa lahat ng mga masahol na ginawa niya sa'yo, proves na your mind is stronger than his. Who would have thought na ganyan magiging reaction niya, iba yung persona na pinoportray niya. Doesn't sit well with me na people call you gago just because you learn how to retaliate. Not everybody has the opportunity to make their bullies feel like hell. Ganito lang yan eh. If hindi mo ginawa yan, baka ikaw ang suicidal ngayon. Such a shame na ganyan siya, but he only has himself to blame. Baka nga ngayon, makapag-nilay-nilay na siya na ganyan nangyayari sa mga binubully niya at magbagong buhay na siya. Pero whatever happens, hindi mo kasalanan yan. You simply made him taste his own medicine. Not your fault since he is weak. Oh. Okay. Anong tingin mo? Kasi karamihan here is DKG. DKG. Pero meron dito, LKG, lahat kayo gago. Deserve niya yan. Good job, pero gago ka pa din. Sabi ng isa. Yeah. Which is, I agree. Like hindi ka, Hindi naman, you know what I mean? Like parang, like, hindi ka ma-absolve for bullying the bully. Right? You still bully the bully. You still bully the bully. Para sa killing din yan, right? May ibang layers ng pag-kill. You know, may homicides, may manslaughter, ganun. Like, it's the same. Like, parang, kahit anumang cause yan or why siya nangyari, at the end of the day, ang equals lang yan is may namatay because of something you did. Intentional man siya or not. Like, may mga layers for that. But at the same, ang core niyan is, you know, nagbully ka. So, may gago pa rin on your end. So, I guess, yun mas safer lahat kay gago. Yeah. Hindi mo kasi masasabing tama ang ginawa mo. Yun lang. Yeah. Knowing na may mali kang ginawa. Gets mo? Like, hindi mo ma-justify ang mali dahil sa intention. Masasabi mo bang hindi ikaw si Robin Hood. Yun lang. Hindi siya kwentong Robin Hood. Na magnanakaw ka tapos ibibigay mo sa mahirap, di ba? At the end of the day, nagnakaw si Robin Hood. Di ba? Kahit na maganda yung intention. So, yeah, for sure. Kung iaano mo siya sa nangyari, I don't think ma-justify mo na hindi kasi binuli niya ako ganyan. Masasatisfy ka ba pag nagpamatay yung binuli mo rin? I guess, diba? I guess, ang inisip ko lang is like, ano yung ending, right? Ano yung, ano ba yung goal mo yung mo siya binubully, right? Ano yung, yun nga yan. Yun nga yun. Ano ba yung goal mo? Kasi binuli ka, kung right? Kung namit mo naman na yung goal mo, di ba? Nasira mo na yung confidence niya, okay na yun. Diba? Yeah, pero yung parang, yun yung akin, ano yung goal here? Kasi like, ginagawa ko siya kasi yung budget mo dun sa professional lacquer. That's actually true. Kaya tama si Jabez na... Pwedeng makita mo na nandun kami. Yeah, tama si Jabez sa mga pang, Ateneo or mga Benilde. Kasi like, hindi ko magigis, problema. yeah. Nang sa uyo pa. Last comment, kasi interesting to. LKG, lahat kay gago. I feel sorry for what you went through, pero with what you're doing right now, it's evil. Causing someone to have suicidal tendencies and not even feel a tiny bit sorry. I firmly believe with revenge, but what you did is too much. There we go. I feel like may point yung commenter doon kasi kung wala kang told nga here, nga, suicidal siya, pero still, yun yung parang sinabi ni OP here feeling ko he could kill himself at any moment. Feeling ko gago ako. Hindi ko naman in-expect na umabot ng ganito. Malala. Malalang pananakit niya sa akin, kaya a part of me saying na deserve, another part is saying na too much and I need to apologize. Pero nasa dulo, I don't care because the deed is done. So like parang, okay, like OP, like hindi the deed is done, tapos na wala ng absolution or wala, like too late na ako mag-sorry, you know, like hindi siya enough for a reason. Na the deed is done nabully ko siya so it's over. Like what? I feel like tama doon yung commenter na ano ka, you know.
Tama. Nang-bully ka din eh. So, Wala eh. Yeah. Hindi ka na pwede mag-hate dun sa tao. Kasi ginawa mo na rin yung ginawa niya. Yeah, for sure. Pero yeah, may isa pang story. Yes. Pero guys, I'm being honest, gusto ko lang maging open sa inyo for the first time, okay? Look at me sa mata, camera. Right? Nakatingin ako sa'yo ngayon. Sa'yo. Specifically, ikaw. Kung sino ka man. Yes. At alam mo kung sino ka. So, mag-usap tayong dalawa, okay? Hindi ko na po kaya. Wala na po akong boses. Wala na po akong energy. Ang haba nung last story. Tignan ko siya right now. And hindi ko na kaya. As in, pag binasa ko to, pagtapos ng story, splakatong na ako. Bagsak na ako. Yun lang. Sinasabi ko to sa'yo at kay Jabez. Kasi hindi ko na kaya pa. Hindi ko kaya magbasa ng 5 At least story. alis tayo dito, di ba? Yes. Yun lang. Yeah. Tap out na po ako, guys. Yun po yung sinasabi ko. Hindi, pero okay na rin kasi 5 yung story natin and pretty short episode. You know. Pero ayun. Yun yung school story. Medyo na siya. May mga stories na medyo and nasira yung utak ko sa huling story. Yeah. I don't know what happened. I guess yun yung parang ano ko. Ano ba? Karma? Hindi karma. Ano ba ginawa ko? Basta may nangyari lang sa akin tonight, this episode, na nag-crack yung mind ko. I'm sorry, Jabez. Okay? Or Badges. Kasi hindi ko nabasa ng maayos. It's just ang funny lang okay, yung situation sa akin. Kasi originally, naging comedic siya sa akin na na-imagine ko lang yung dadaan lang yung tao tapos tatawa lang. It's enough sa'yo para alam mo, it's enough dun sa person para yun yung bully sa kanya. Yun yung definition ng person na ng bully na tumatawa sila pag naglalakad ako. Like, ano lang, like, yung situation lang, zooming out ang funny lang sa akin. Ayun. Yeah, what a day. What a episode. Pagod na ako. What a week, bro. Yeah, what a week then. What a week. Yeah, Badges, any side comment? Hindi side comment. Last comments, last violent reaction. Huwag na tayo magbasa ng mga pang high school, pre. Ang hirap Yun yung basahin. unexpected, right? Yun yung unexpected. Actually, akala ko may mga drama, may mga drama na stories. Yeah. But, usually, puro, lang, school stuff, right? Except dun sa last one, which is, again, hindi planado to, kasi may dapat isa pang story, right? Pero masyado siyang mahaba. Okay. Hindi ko kaya ipasok. That's what she said. Anyway, so, yun thank you guys so much for watching and or listening. Another Midnight Crisis na naman. And another thank you na naman sa mga nanonood. And Yes, kung gusto sir. nyo pakinggan lang kami, Spotify. Kung gusto nyo makita yung mind ko mag-break in real time, makikita mo yung moment. Kung kailan ako nag-break. YouTube, makikita nyo yun. Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. Mabubuhay yan. Soon. Pero yeah, Instagram ko nasa description kung gusto nyo mag-chat. Of course, I'm open, I'm single, I'm ready to mingle. Si Jabez, hindi nyo alam, hanapin nyo, madali lang siya i-stalk. Hanapin niya. And that's it. That's it. Thank you so much guys for watching and or Sir. listening. And we will see you again next week. Someday. Yes. Paulit-ulit lang tayo. Next week. Paulit-ulit lang until Next. death. Bye-bye!